Bumaba naman sa 53% ang bilang ng mga election-related incident na naitala ng pambansang pulisya ngayong midterm elections. Kumpara po yan sa datos nung pong nakalipas na halalan. Ibinaba na rin sa heightened alert ang puwersa ngayon ng PNP 2 araw matapos ang halalan. Babalita si Mar Gabriel. Umabot na sa 169 na mga insidente ang naitala ng Philippine National Police mula nang mag-umpisa ang election period noong Enero 12. Kabilang na dyan ang mga insidente ng pamamaril, pagpapasabog, harassment at mga pagbabanta. 27 dito ang nangyari sa mismong araw ng halalan nitong Mayo 12 kung saan siya mang nasawi habang 17 ang nasugatan. Pero base sa datos ng PNP, 49 pa lang sa mga naitalang insidente ang nakumpirma na may kaugnayan sa eleksyon. 34 ang non-election related, habang 86 ang patuloy na binavalidate. Pinakamarami sa mga insidente naitala sa Cordillera Region na may 15, na sinundan ng Bangsamoro Region na may 8 at Calabarzon na may 6 na insidente. Bagamat may naiulat ng mga insidente sa ilang lugar gaya ng Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao o BARM at ang lalawigan ng Abra, ito ay mga isolated cases lamang at agad namang inaksyonan ng ating mga kapulisan. Ayon sa PNP, mas mababa ng 53% ang naitalang 49 na validated election-related incident kumpara sa 105 na validated ERI noong 2023 barangay at SK elections. Resulta daw yan ng mas maaga nilang paghahanda at mga intelligence-driven operations. Kung mapapansin po ninyo, ang deployable number po ng Philippine National Police as may konti, higit dun sa totoong kinakailangan dun sa mga polling precincts kung saan humingi po tayo ng complement ng mga personnel sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ito po ay kaugnay dun sa intelligence-driven distribution po ng personnel na kung saan inilalagay po natin yung ating mga PNP personnel dun sa mga bayan na mas higit na nangangailangan po. Mula sa full alert, ibinaba na kaninang umaga ng PNP sa heightened alert ang kanilang puwersa 2 araw matapos ang eleksyon. Ibig sabihin, 75% na lang ng kanilang puwersa ang obligadong i-deploy sa field. Kaugnay po nito, nakikita po natin na yung mga nakatapos na po ng kanilang mga trabaho o election duties ay maaari na po bumalik at mag-concentrate po sa mga regular duties po nila. Kaugnay po ng ibang mga dapat police operations na dapat din pong pansinin at balikan at pagtuunan po ng Philippine National Police po. Mula January 12, umabot na rin sa 3,117 na mga individual ang naaresto ng PNP dahil sa paglabag sa COMELEC gun ban, kung saan 3,204 na iba't ibang kalibre ng baril ang kanilang nakumpiska. Paalala ng PNP, magpapatuloy ang implementasyon ng gun ban hanggang sa pagtatapos ng election period sa June 11, 2025. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.